Sa nakalipas na linggo, nung last Sunday, Pastor Fel and I were not around. At doon sa ating talaang basa sa Lucas ay binigit doon ni Jesus yung warning about what will gonna happen, what things to come. At isa doon sa sentro ng mensahe ng last week ay yung pagkasira ng napakarangyang templo at ng bayan ng Jerusalem. Yung napakalawak na templo na yon at napakarangyang ay ginawa sa pamamagitan ng panahon ni Herodes. At ito, kung susukatin natin, ay 90 feet long, 30 feet wide, and 45 feet high. Kung inyo pong gagawa ng comparison, yung pangkaraniwang poste na meron tayo, it measures about 40 feet high. So you can just imagine kung gaano kagarbo yung templo na yun. But then, ang sabi ng Panginoon doon, last week of our reference, walang bato na magpapatong. Lahat yun ay magigiba. But today, mga kapatid, nagpupuri tayo sa ating Panginoon sapagkat ang dala ng Advento o ng Advent season ay isang pag-asa. Pag-asa sa mga merong taimtim na relasyon at pagsunod sa Kaniyang Diyos. Sa ating teksto ngayong araw na ito ay sinasabi ng Panginoon ang totoo at ito ay Kanyang muling pagbabalik. Next po. Next na po. Yan. Kaya dalawang bagay ang pinapakita rito sa atin ng Panginoon. Ang una ay yung senaryo na kasama ka ba doon sa natatakot sa Kanyang muling pagbabalik dahil hindi ka naghahanda patungkol sa bagay nito. Ikaw ba ay kabilang doon sa matatakot? Maliligalig, magkakaroon ng confusion kapag ka dumating ang araw na yun. On the other side, sinasabi ni Lucas sa kanyang sulat dito po sa ating leksyonary ngayong araw na ito ay sa mga may pananampalataya, ang dala nito ay galak. And it is my hope, mga kapatid, na every time we celebrate this season, dala-dala nito ang kakaibang pag-asa. Pag-asa na hindi tayo rito, hindi tayo mapapagod, hindi tayo magkukulang sa paglilingkod sa Panginoon until He comes back and take us home. Next time. Sige na po. Sige na po. Ayan. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga is pag-asang dala ng mga tanda at babala. So, it is up to you now, I let you decide on that matter kung nasang panig kayo sa kasalukuyan. Kung nandun kayo sa mga natatakot sa pagbabalik ng ating Panginoon, o we were one in tune that we are hoping and preparing for His arrival. So may mga puntos po na nais kong bigyan ng pansin dito sa ating mga talatang binasa ngayong umaga. Una po, yan. Doon po sa mga walang relasyon kay Kristo, ang sinasabi po doon sa verse 25 ay sila yung mga magkakaroon ng pagkasindak. Sila yung malilito at hindi nila alam ang kanilang gagawin pag dumating ang mga tanda na yon. Another thing, yung mga tao ay kakainin ng takot. Napakahirap isipin, na sa ating panahon, ilang beses nang pinapaalala ito ng ating Diyos. And yet, makikita natin sa ating paligid, mga kapatid, marami pang dapat gawin ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Napakarami pang dapat trabahuhin. Napakarami pang dapat na isuko natin sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos niya, mga anak ng Diyos, nang sa gayon maging bahagi tayo ng paghahanda
ng kanyang muling pagbabalik. Sana hindi po tayo kabilang dito sa mga natatakot sa mangyayaring ito. Next po. Doon po sa mga na kay Kristo, kung sa mga walang pananampalataya ang dala nito ay takot, sa mga na kay Kristo, ibig sabihin doon sa mga may malalim na relasyon sa ating Panginoon, ang dala ng Adbyento ay pag-asa. This is how we should celebrate the season. It brings us hope. Na kahit ano ang kalagayan mo ngayon, pag mananatili kang umaasa na sa pagbalik ng Panginoon ay kakaunin ka niya, makakagawa ka ng mga bagay na makakalulahati sa Kanya. Hindi po ba pag natatakot tayo, halos wala tayong magawang maganda? Hindi po ba? We fail to make a good decision, a good choice kapag tayo ay balot ng takot, kapag tayo ay nalilito. Most of the time, our choices bring us into failure. But sa isang may relasyon sa Panginoon, ito po yung good news ng Advent. Ng Advent, I should say, ano po, meron kang pag-asa. Amen po ba? At yung pag-asa na yun, ang hindi mo dapat pababayaan na mawala pa sa iyo. Lalo higit, napapaalalahanan tayo ng Advent season na nariyan na yung mga tanda at wala ng kanyang pagbabalik. So ano pong dapat nakikita sa mga anak ng Diyos? Dala ng pag-asang meron sila. Yan naghihintay, nagmamasid ng may kasabikan. I always look back, nung ako'y nasa Middle East, kapag nasulat na yung pangalan ko na magbabakasyon na, iba na yung feeling. Dahil tagal na hindi nakita yung family, binibilang mo na yung bawat araw. And yung the last 5 days before you depart doon sa Middle East, particularly sa Al-Qubar, sa Saudi Arabia, for example, halos gusto mo ay umaga na ng umaga dahil hinihintay mo na matapos ng muli ang isang araw. Ganun po sana ang nararamdaman natin bilang mga anak ng Diyos doon sa pag-asang hatid ng Advent. Nananabig tayo, naghihintay tayo, naglilingkod tayo, at ayaw natin lumipas ang mga sandali, ang panahon na hindi tayo nakikita ng Diyos na pinaghahandaan natin ang pagbabalik ng hari ng mga hari. Another thing, doon sa mga may pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon, nandun yung kanilang vision, nandun yung kanilang longing, na makikita nila si Jesus. Kaya nga yung mga walang pananampalataya, mga kapatid, hindi nila makikita si Jesus. Sapagkat magkakagulo sila, magtatakbuhan, wala ang focus nila doon sa nakarinig ng mabuting balita na ito. Mapalad tayo. Mapalad ka sapagkat napapaalalahanan ka ng Panginoon bilang kanyang anak at para sa iyo ang mensahe ngayong umaga. Pangatlo, sabi po doon, yung mga nakay Kristo, kahit na may kaguluhan sa kanilang paligid, anong sabi sa verse 32? Hindi sila natatakot. Bakit po? Kasi it was foretold. They were forewarned na lahat ng ito ay magaganap. Kaya nga paghahandaan mo pag dumating yung araw na yun. One good thing about our God is that as we wait for Him, He help us prepare. He help us persevere doon sa mga pain and miseries na nararanasan ng bawat isa habang hinihintay natin yung pangako niya yun. And lastly, ang nakay Kristo, ang tiwala niya ay doon sa nangako sa Kanya. Amen po. Hindi dapat mawala sa puso mo ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang panghahawakan mo, lalo na pagdating ng araw na iyon. Kaya
po, dalawang bagay ang dala ng mga tanda pabala na ito. And it is my hope, ano po mga kapatid, na nandito tayo sa panig na ito. Na oray ang yaman mangyari na sumampit ajay na aldaw. Hindi tayo matatakot. Pagkus, nandoon yung galak natin dahil matatapos na ang lahat ng miseries natin sa mundong ito. Kakaunin ka na ng Panginoon at sa piling niya, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang kapighatian dahil kapiling mo na ang iyong Panginoon. Next po. Doon po sa verse 34 to 36. Ito po yung dagdag niya, na habang ang may pananampalataya ay umaasa sa muling pagbabalik ngayon, ito pa yung dagdag paalala ni Jesus. Sabi po niya doon sa verse 34, mag-ingat kayo. Bakit gano'n ang paalala ni Jesus doon sa mga alagad? Bakit pinapaalalahanan ka ni Jesus ngayong araw na ito na mag-ingat ka? Sapagkat when the time comes, ang hirap na pumili. It is very difficult to make a choice, to make a decision, dahil nagkakagulo na ng panahon iyon. Subalit, ang may kapayapaan, ano po, ay yung pinananahanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mag-ingat kayo. Ibig sabihin, kapag dumating na yun, huwag mo nang balikan. Huwag kang sumama doon sa nalilito, huwag kang sumama doon sa natatakot. Sapagkat hindi iyon ang para sa iyo. Ang gawin mo, pag-ingatan mo, ang pananampalataya mo yan upang dumating man ang kapighatian na yun, alam mo ang gagawin mo. And you will going to linger at your Father's side. Amen po? Hindi ka dapat lalayo doon sa iyong Ama sa langit. Kaya nga, sa panahon natin ngayon na kaya pa natin umunawa, sa panahon natin na tayo ay malakas pa, sa panahon natin na kaya pa natin pumili kung anong mabuti, nagpapaalala ang Adviento na huwag mong sayangin. Do not celebrate anymore the Advent season like the way we celebrated before. Na nakatuon ang Kapaskuhan sa mga bagong damit, sa mga pagkain masasarap, sa pamamasyal at iba pang bagay. All of those things are of this world. Amen po? Kaya nga, ang sabi, San Lucas, mag-ingat ka. Dahil pagdating ng araw na yun, baka mahirapan ka din piliin ako. Pangalawa na sinasabi doon, na napaalala ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, maging handa ka. Maghanda kayo pagdating ng araw na yun. Anong paghahanda ang gagawin natin? Dapat nagsisimula na ngayon. Amen po ba? Hindi ka maghahanda kapag dumating ang araw na yun. Sabi ng Panginoon in advance, ngayon pa lang anak, paghandaan mo na ang muli mong pagbabalik. Dahil kung darating kitang hindi handa, baka hindi kita maisama. Isang nakakalungkot na pangit tayo pag dumating ang araw na yun, I don't know if you're visioning this na when God take you sa alapaan pagdating ng araw na yun, and when you look back, nakita mo na marami sa mahal mo sa buhay ang naiwan. Low. Isang napakalungkot na pangitain yun, na nung bumalik ang Panginoon, tayo ay hindi busy sa kanyang kaharian, at pagtingin mo, wala na yung mga katabi mo, naiiwan ka pala. Kaya ang sabi ng Panginoon doon, pag-ingatan mo yung pananampalataya mo, maghanda ka habang hinihintay ko ang pagbabalik ko, so that anytime I come back, I will see you there. And
ready to come with me in heaven. So ang buhay natin bilang mga tinawag ay wala sa ganitong kalagayan. Nagpapaalala ang Diyos ngayong umaga, mga kapatid. Ang isipan po natin, may panahon pa para mabago ito. Amen po ba? At pangatlo, sinasabi doon, ay laging manalangin. If you are regularly funding the Bible, kung regular ka nagbabasa ng Biblia, mapapansin mo doon na hindi na wala sa ministeryo ng Panginoong Hesus ang panalangin. Amen po ba? In the time of His affliction, you will see Him praying. In the time of His temptation, when the devil tempted Him, He was in prayer. When He was about to capture by the Roman soldiers, there He was in the Garden of Gethsemane. And what He was doing? Kneeling down in prayer. So, wag natin ipagsawalang bahala, mga kapatid, ang pananalangin. Kasama yan, kaakibat yan sa ating paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nakakalungkot, na kapag kami ay bumibisita at matatagpuan namin, na may mga kapatid tayo na palinda kaya't na pagkararat. Ayaw nilang manalangin. And worse, hindi pa sila marunong manalangin. Sinasabi ng Panginoon ngayon, pag-aralan mo ng manalangin. Amen po ba? The very reason why we came here together today is because somebody prayed for us diligently. Hindi ka naging mananampalataya, hindi ka kinatagpo ng Panginoon kung walang lumuhod para sa iyo upang maranasan mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ayaw mo bang ibalik? Ayaw mo bang mag-pay forward na manalangin ka rin para sa iba upang meron ding maging bunga ang iyong pananampalataya? So napaka-importante, mga kapatid, na sa atin na matagal na mga Kristiyano, nauunawaan na po sana natin ang pagsa-celebrate ng Advent season. In layman's word, Pasko, Kapaskuhan. Hindi na ito yung dati na ginagawa nating pagsa-celebrate. Amen po ba? Pagkus, tanawin natin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. As we move forward to the Christmas Eve, nawa maalala natin ng dalang mensahe ng Advent season ay pag-asa, pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Amen po ba? I want to end up our message for today. Sige anak, forward mo na. Yun. Doon sa sinabi ni Prophet Jeremiah. Sabi po niya doon, sa verse 33, chapter 33, verse 14 ng Jeremiah o Jeremiah, sabi niya doon, tiyak na darating ang araw, pakinggan niyo po, na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Judah. Ulitin ko po yan. Tiyak na darating ang araw na tutuparin ko sa iyo ang aking pangako sa iyo. Because you are the new Israel. Amen po? Noon pa yan, sinabi na ng Panginoon. And hindi niya pwedeng talikuran ang pangako niya sa kanyang matapat na alipin. Next po. For some who felt crushed down, sa inyo na may mga dalahin sa mga panahon ito, may mga hamon sa pananampalataya, nakakarinig ng mga kahuluhan ng mga bagyo, unos, o iba pang mga kapagatian,
even for those of you na nawalan ng mahal sa buhay and nagdadalamhati sa mga panahong ito. Ang hinihiling sa iyo ng Panginoon ay patuloy kang magtiwala. At habang kayo nagtitiwala, patuloy sana tayo naghahanda. Dahil hindi po pwedeng nagtitiwala lamang ang anak ng Diyos at walang ginagawa. Amen po ba, Munoz UMC? Yan, salamat po sa apat. Next po. Sabi ko sa Jeremiah 33 verse 16, sa mga araw rin yon, maliligtas sa mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. Silang mga nauna na sa atin na nalingkod sa Panginoon. Those who were already dead, but they died serving in the Lord. Ang sinasabi po diyan, at makikita natin niya sa aklat ng Lucas na ating lectionary reference ngayon, sila yung unang bubuhayin ng Diyos. At sasalubungin ang Diyos sa iyong papawid. So balik tayo. Tayo na buhay pa, nadaragtan ng Panginoon, kung ikaw ay kumikilos, kung ikaw ay naghahanda, at dumating ang Panginoon sa buhay mo. Ang sabi doon, ikaw ang susunod na kukunin ng Diyos at sasalubong sa alapaap. Isn't that amazing? Na yung pag-asa natin ay palaging nandoon, that kahit pala napapagod tayo sa kakakanta, kahit pala napapagod tayo sa kakatawag, kakakumbinse ng mga kapatid, na kahit na palagi tayo nananawagan sa ating pananalangin at iba pang bagay na para sa kapurihan ng ating Panginoon, para lang magtuloy-tuloy ang ministeryo ng Munoz United Methodist Church. Nakikita lahat ng Diyos ang iyong pagpapagal. At kung hindi mo nababatid, kapatid, yan yung paraan na ginagawa sa iyo ng Panginoon upang hindi ka matulog, upang hindi ka tamarin, kasama kang naghahanda ng mga may pag-ibig at relasyon sa Panginoon na kahit napapagod ka na, pag umikit ka at nanalangin, ang palagi mo na lang sinasabi, thank you, Lord. Nagkaroon ako ng pakinabang sa iyo sa araw ito. Magandang umaga po. Purihin ang ating Panginoon.